Para saan bang Senomar, Nathan? Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ni Alice sa kanyang nobyo. Patungo sila ngayon sa PSA Authority Hall. Gusto ko lang patunayan sa pamilya ko na hindi ka na ikasal sa iba bago ang kasalan natin. Naikwento ko na sa'yo di ba ang traumang napala ng pamilya ko sa auntie kong nagpakasal sa lalaki na may pamilya na pala. Kaya nagpakamatay matapos malaman yun. Gusto ko lang na pagkatiwalaan ka nila ng lubusan. Paliwanag ng binata sa dalaga. Hindi na lamang nakaimik dito si Alice at hinayaan ang kaniyang nobyo. Matapos ang 3 oras na mahabang pila at proseso, sa wakas ay nasa hawak na nila ang Senomar ng bawat isa. Sapat na to sana upang makuha ko ng tiwala ng pamilya mo, Nathan. Hindi na ako makapaghintay pa sa kasalan natin. Naiwala ko lang yung memorya ko noon pero kampante ako na malinis ang record ko. Sabik na ani ni Alice sa kaniyakap ang braso ni Nathan habang papalayo na sila sa hall. Ngunit habang masaya at nakangiting naglalakad ang magnobyo, biglang tumigil si Nathan dahilan upang lingunin siya ni Alice at magtaka dahil sa ekspresyon nito. Mahal, anong meron? Biglang lumayo ng kaunti si Nathan habang nakatakip ang kanyang kanang kamay sa kanyang bibig na parang gulat na gulat ito sa nakita sa loob ng papeles. Alice, bakit? Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Nathan at mas lalong lumayo sa nobyo. Anong nangyayari sa'yo, mahal? Anong bakit? Ano bang meron dyan? Mabilis niyang inagaw ang papeles sa mga kamay ni Nathan at tiningnan kung ano ang nakasulat doon. Kailan pa? Bakit mo tinago? Niloloko mo ba ako? Ha? Teka mahal, baka mali lang to. Babalik ako sa loob at sasabihin sa kanilang mali ito. Mahal, teka lang, hintayin mo ako. Nagpapanik niyang sabi at dali-dali nang pumasok muli sa loob ng hall. Ma'am, nagkakamali po kayo. Hindi po ito totoo. Reklamo niya at halos basagin na ang salaming nakaharang sa loob. Ma'am, ikinasal ka po noong Disyembre ng 7. 4 na taon na ang nakalipas. Hinding-hindi po kami mag-iimbento ng Senomar sa kung sino. Kung hindi niyo po mamasamain ay umalis na lang po kayo dahil may nakalinya pa. Sagot ng staff sa kanya at pilit naman siyang inagawan ng pila ng babaeng nakasunod sa kanya. Nagkakamali kayo. Pagkatapos ay unti-unti nang nagdilim ang kanyang paningin dulot ng pag-iyak. Lumabas siya ng hall upang kausapin si Nathan, ngunit wala na ito sa labas. Kapos ang pagod ay hinanap pa rin niya kung saan nagpunta si Nathan. Kailangan niyang kausapin ito at ipaliwanag ang lahat. Hindi niya rin alam na kasal na pala siya at hindi niya alam kung paano yon nangyari. Nathan, sagutin mo please! Iyak niya habang nasa terrace ng kanilang bahay. Inabot na siya ng gabi kakatawag kay Nathan. Kinausap niya rin na ang kapatid nito ngunit wala raw ito sa bahay kaya kailangan niya itong makontak. Isang araw ang lumipas na walang paramdam si Nathan. Ngayong araw ay nagtungo si Alice sa bahay nito upang sana ay kamustahin siya. Magandang araw po, Ate Lisa. Nariyan na po ba si Nathan? Magalang na tanong nito sa ate ng kanyang nobyo. Bakit? Wala rito si Nathan. Huwag mo na siyang hahanapin pa at huwag ka na ring babalik rito. Ate Isa, kailangan ko pong makausap ang kapatid niyo. Kailangan ko po siyang makita. Pwede bang dito na lang po muna ako? Sinubukan ni Alice na pumasok sa gate, ngunit marahas siyang itinulak palayo ni Isa. Ang sabi ko, huwag ka nang babalik dito. Walang lugar sa amin ng sinungaling at malanding babae. Hindi ka nararapat para sa kapatid ko. Ano ha?
Nagkukunwari ka lang na wala kang maalala sa nakaraan mo para lumande. Humahanap ka ng bagong bibiktimahin mo. Sumbat ni Isa sa kanya at biglang sinarado ang gate na muntik pang tumama sa mukha niya. Ate Isa, makinig ka po sa akin. Magpapaliwanag ako. Hindi po ako kasal. Hindi ko po alam kung paano yun nangyari. Pakiusap po, makinig ka sa akin. Napaupo na lamang siya sa labas at napatitig sa kalangitan. Dumidilim ito, senyales na uulan na nga. Nagsimula ng umulan ngunit nasa labas pa rin ng gate si Alice. Hindi nagtagal, biglang may lalaking paparating. Nakapayong ito at dahan-dahan ang paglalakad. Lumiwanag ang mukha niya nang makilalang si Nathan iyon. Mabilis siyang tumakbo rito at yumakap sa kanyang nobyo. Namiss kita, Nathan. Ngunit sa hindi inaasahan, itinulak lamang siya ni Nathan palayo, dahilan kung bakit siya napaupo sa putikan at muntik pang tumama ang mukha niya sa matulis na bato sa lakas ng pagkakatulak ng lalaki. Nathan? Alice, ayoko nang dagdagan mo pa ang panloloko mo sa akin. Umalis ka na rito at wag ka nang babalik hanggat hindi pa umiinit ang ulo ko sa'yo. Pero Nathan, mahal, pag-usapan natin ang tungkol sa kasal natin, di ba? Pag-uusapan pa natin. Nathan, pakinggan mo ako. Mali yung nasa Senomar. Hindi yun totoo. Di ko alam kung paano yun nalagay doon. Huwag mo na ako lokohin pa, Alice. Mahal na mahal kita. Pero pinagmukha mo akong tanga. Sigurado na ako sa'yo noon eh. Dadalhin na kita sa altar pero pinatunayan mo lang na hindi ka karapat dapat mahalin. Nathan, wala akong pakialam. Hindi kita niloloko. Maniwala ka sa akin. Wala nang maniniwala sa'yo, Alice. Pagod na ang lahat sa'yo. Pagod na ako. Bumalik ka na sa asawa mo dahil marahil may mga anak na rin kayo. Sabi niya at naglakad na upang umalis. Ngunit bigla siyang muling itinulak palayo ni Nathan. Nandidiri ako sa'yo, Alice. Nagsisisi akong minahal kita. Nagmahal lang pala ako ng tira-tira. Sabi nito bago tuluyang pumasok ng gate ng bahay. Nathan, kausapin mo ako. Pakinggan mo ako pakiusap. Ikaw lang meron ako, Nathan. Nathan. Hinagpis niya sa labas ng gate. Mas lalong lumakas ang ulan. Nagsimula na ring magkulog at magkidlat. Ngunit naroon pa rin siya na nilalabanan ang lamig at wala siyang balak na umalis. 6:00 na ng hapon nang maisipan niyang umuwi na lamang dahil hindi na siya sinipot ni Nathan. Napatitig siya sa papel kung saan ang pangalan ng lalaking nakasulat doon bilang asawa niya. Timothy Alvarez. Basa niya sa pangalan nito kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa lubos na hinagpis. Nakatulog siyang maga ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Kinabukasan, kinuha niya ang kanyang laptop at sinimulang hanapin ang pangalan ng lalaki sa internet. Maraming articles ang lumabas doon. Isa na roon ang impormasyon tungkol sa lalaki na mabilis lumabas dahil nagmamay-ari pala ito ng kumpanya sa Maynila. 2 araw na ang lumipas simula ng paghahanap niya sa internet. 2 araw na rin siyang pabalik-balik sa bahay ni Nathan, ngunit ni Isa ay hindi siya sinipot ng lalaki. Apo, kailangan mo nang itigil ang pagpunta kay Nathan. Biglang sabi ng kanyang lola habang kumakain sila sa hapag. Lola, alam mo naman na mahal ko. Nakita ko si Nathan na may kasamang babae. Habang ako ay papunta sa palengke, nakita ko silang magkahawak kamay. Alam ko ang diferensya ng kaibigan lamang sa nobyo, apo. Sinasabi ko ito sa iyo upang tigilan mo na si Nathan dahil hindi kanya na iniisip ngayon.
Pagod na akong makita kang ganyan. Hindi na siya nakaimik pa. Masyado na siyang maraming iniisip. Lumipas ang 3 araw, nag-iimpake siya ngayon nang maabutan siya ng kanyang lola. Ano man ang maging desisyon mo sa buhay, gusto kong pag-isipan mo muna iyon ng mabuti, apo. Kailangan ko pong makausap ang lalaking yon, lola. Kailangan ko pong malinawan sa nangyari. Umalis na si Alice ng bahay upang tumungong Maynila. Lumipas ang 5 oras na biyahe, narating na rin niya ang malawak na syudad. Dumiretso siya sa address kung saan nakalocate ang kumpanya ng lalaki. Hindi na siya nagtaka pa nang makita kung gaano ito kalaki. Ma'am, hindi po pwedeng pumasok ang walang ID. Sir, kailangan ko pong makausap ang boss mo. Tawagin mo siya dahil importante yung pag-uusapan namin. Mama, mabuti pa ay umalis na lang po kayo rito dahil wala rin naman po kayong tsansang makapasok. Sabi ng gwardya at pilit pa siyang ipinagtulakan palabas. Hindi na lamang siya nagbumiglas, umalis na lamang siya. Hahanapin na lamang nito kung saan nakatira ang lalaki. Habang naglalakad sa kalsada, bigla niyang napansin ang 2 batang naglalaro, babae at lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Alice at dali-daling tinakbo ang mga bata upang iiwas sa kotseng paparating. Ang batang babae ay biglang tumakbo sa gitna ng kalsada upang habulin ang bola, kaya sinagip siya ni Alice palayo sa kotse. "Mapapahamak ka!" Seremonya sa batang babae. Pero imbes na malungkot ang bata, ay niyakap nito ng mahigpit si Alice. "Mami!" Biglang sabi ng bata. Tumawa na lamang ang kapatid nitong lalaki habang siya'y nagtataka. "Ah, anong mami? Hindi mo ako mami. Muntik ka ng masagasaan. Sa susunod, huwag kayong maglalaro sa gilid ng kalsada." "Opo, mami." Masayang ngumiti ang batang babae sa kanya. Hindi napigilan ni Alice ang sarili, kaya't napayakap na lamang din siya rito. May 2 maid na dumating at kinuha ang mga bata. "Sa susunod ay huwag niyong hahayaan na maglaro ang mga batang ito rito. Napakadelikado at muntik nang may mangyaring masama." "Tumatakas po kasi ang 2 ito eh," sagot ng mas matandang maid. Teka lang. May itatanong lang po sana ako sa inyo. Kilala niyo ba ito?" Inilabas niya ang litratong nakuha niya sa internet. "Nako, si Sir Teo namin yan ah. Oo, kilala namin siya." Nakahinga siya ng maluwag nang malaman kung saan nakatira si Timothy. Nasa harapan na siya ngayon ng malawak at kulay gintong mansyon. Inabot siya ng gabi bago nakarating dito dahil nahirapan siyang hanapin ito. Isang maid ang nagbukas ng gate para sa kanya. "Kailangan kong makausap si Timothy." Pinatuloy din naman siya ng katulong nang makitang asawa siya ng amo nito base sa nakasulat sa papel. Pagkapasok sa loob ay nakita niya ang matangkad at mukhang modelong lalaki. Nakaupo ito sa may sofa at nagbabasa ng newspaper. Mabilis niya itong nilapitan. "Ikaw ba si Timothy Alvarez?" Kamukhang-kamukha nito ang nasa litrato, ngunit mas gwapo ito sa personal. Bigla, isinalampak niya ang papel ng kontrata sa harap ng lamesang kinauupuan niya. "Ano ang ibig sabihin nito? Ikaw bang may kagagawan nito? Iniwan ako at hindi pinakasalan ng boyfriend ko dahil sa kawalang hiyang ginawa mo!" Dahan-dahan, ibinaba ni Theo ang newspaper na nasa kamay at umupong mabuti. Natawa na lamang siya nang makita ang kontrata. Tiningnan niya rin si Alice mula ulo hanggang paa. Kailangan mo ba ng pera? Magkano ang kailangan mo, ha? "Hindi ko kailangan ng pera mo, Timothy. Kailangan ko ipaliwanag kung paano nangyari to. Magpaliwanag ka kay Nathan. Sabihin mo, ikaw ang may kagagawan nito. Tangina, nagbuka ako sinungaling sa harap nila." Kung wala ka ng kailangan at hindi mo kailangan ng pera, ay papaalis kita sa mga gwardya. Umalis ka na.
bago ko pa sila tawagin. Malamig na sabi ni Theo. Nasisiraan ka ba? Hindi mo ba nakikita ang papeles na yan? Paano tayo naikasal lang hindi ko alam? Alam ko ng modus na ito, babae. Guard! Mabilis namang dumating ang mga gwardya at sinubukan siyang hatakin palayo. Teka lang! Bitawan niyo ako, Timothy! Makinig ka sa akin! Mami! Mabilis na dumakbo ang batang babae na sinagip niya kanina. Natigilan ang mga gwardya sa pagpapalabas kay Alice, lalo na nang makitang takbuhin ng batang babae si Alice at niyakap ito ng mahigpit na parang ayaw nang pakawalan. Huwag niyo po siyang sasaktan, Daddy! Mami po namin siya! Sigaw ng bata sa kanyang ama. Nagsignal naman si Theo sa mga gwardya na umalis na muna. At paano mo naman nakilala ang mga anak ko, babae? Daddy, gusto ko pong dito lang siya. Sasama po ako sa kanya pag pinaalis niyo siya. Sofia, tama na. Dito lang siya. Wala siyang mapupuntahan, okay? Kumalma ang boses ni Theo at muling ibinuklat ang newspaper. Mukhang wala itong pakialam sa nangyayari. Nagtatalon-talon naman si Sofia sa tuwa sa kaniyakap si Alice ng mahigpit. Kuya, nandito ulit si Mami. Bigla ay tumakbo ng mabilis si Sofia papasok ng kwarto habang tinatawag ang kanyang kuya. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa mga anak ko, kung bakit sila ganoon umasta. Pero mabuti sigurong dito ka na muna dahil malakas ang ulan sa labas at madilim na. Mahirap nang mag-commute ng ganitong oras at panahon. Tinawag nito ang isa sa kanyang mga katulong at sinabihan siyang ayusin ang isang kwartong tutulugan ni Alice. Nandito ako para marinig yung paliwanag mo, hindi para makipaglaro sa'yo lamang. Timothy, anong ibig sabihin nito? Pwede bang huwag mo akong takasan? Iritadong sinundan niya ang lalaking papaalis ng sofa. Ay, wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. At kung pwede ba, tigilan mo muna ako dahil pagod ako sa trabaho. Malamig at iritadong sagot naman sa kanya ni Theo. Wala siyang nagawa kundi ang pulutin ang kontrata at sundan ang katulong. Naiisip niyang hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakasagap ng impormasyon tungkol sa lalaking yon. Kaya naisipan niyang magandang ideya rin ang manatili muna roon. Bigla ay may kumatok sa pintuan niya. Agad-agad naman niya yung binuksan. Mami? Pumasok ng kwarto si Sofia kasama ang kapatid nitong lalaki. Sofia ang pangalan mo, di ba? Opo, at ito po si Kuya Spear. Pagpapakilala ni Sofia sa kanyang kuya. Nasaan bang mami niyo? Ngunit sasagot na sana si Sofia nang dumating si Theo sa kanilang likuran. Sofia, Sphere, kumain na kayo. Sumama ka na rin, babae. Nasa hapag ng mga pagkain. May mga anak ka na pala. Sino ang ina nila? At bakit ako naikasal sa'yo? Muling tanong ni Alice na sinundan ni Theo palabas ng kwarto. Sofia, Sphere, naghihintay ang lola sa lamesa. Mami, tara na po. Biglay hila ni Sofia kay Alice papunta sa lamesa. Hindi na nakapalagpa si Alice. Mahilig ito sa mga bata, lalo na at nag-aalaga rin ito dati ng kanyang mga pamangkin, kaya't malambot at malapit siya sa mga bata. Laking gulat ni Alice nang makita ang isang matandang nakaupo sa lamesa. Nginitian siya ng matanda. Maupo ka, iha. Sabi nito na parang wala lang sa kanyang may estranghero silang kasama. Sinabihan kang maupo. Iritadong sagot ni Theo, dahilan kaya't naupo naman si Alice nang mabilis. Ang dalawang bata ay umupo na rin sa kanyang tabi na parang sabik na makasama siya. Hindi niyo po ba ako tatanungin kung bakit nandito ako? Ikaw ba ang apo ni Rosenda? Opo, paano niyo po nakilala ang lola ko?
Bigla ay tumigil ang matanda sa pagkain at may nilabas na litrato at ipinakita rito kay Alice. Gulat naman si Alice nang makita rito ang itsura ng kanyang lola noong kabataan nito. Ito po si Lola. Saan niyo po ito nakuha? Kaibigan ko si Rosenda sa kolehiyo. Magkakilala kami matagal na. Huwag kang mag-alala. Alam niyang nandito ka. Sinabihan ko siyang itrato ka namin ng mabuti. Welcome ka rito. Inilabas naman ni Alice ang kontratang nagsasaad na kasal sila ni Theo. Gusto ko pong malaman, ano ang ibig sabihin nito? Mas maiging ang lola mo ang tanungin mo tungkol dyan. Ayokong sa akin magmula ang lahat. Pero kumain ka na lamang muna. Paano po ako makakakain ng mabuti pagkatapos kong makita ang mga to? Kakasal ako nang hindi ko man lang nalalaman. Ano pong nakakakalma doon? Walang sumagot kay Alice. Lahat ay kumakain lamang. Di ba, may mga anak na si Timothy. Sino ang ina nila? Hindi ba yun yung asawa niya? Nasaan sila? Bakit ako ang nasa kontrata? Natigilan si Alice sa pagtatanong nang biglang umiyak si Sofia. Pati si Sphere ay nawalan na rin ng gana sa pagkain. Mabilis na nalingon sila ni Alice. Sofia, bakit? Kayo po ang mami namin, di ba? Ayaw mo po ba sa akin? Napatingin naman si Alice kay Theo at sinamaan ito ng tingin. Tumayo si Theo sa kanyang upuan at nilapitan ng anak. Sofia, anak, baka inaantok ka na. Dadalhin na kita sa kwarto mo. Natigilan ang pagpapatahan ni Theo sa mga bata nang mas lalo lang silang umiyak. Bad ka! Sabi mo ikaw ang mami! Bigla'y umiiyak na tumakbo si Sofia papasok sa kanyang kwarto. Gulat lamang ang tanging naiwang ekspresyon ni Alice. Mataray namang tiningnan ni Sphere si Alice bago sinundan ang kapatid nitong babae. Hindi ko sinabing ako ang mami nila. Kakausapin ko lang po ang mga bata, Lola. Paalam ni Theo sa kanyang lola. Tumango naman dito ang matanda. Sinagip ko lang po sila kanina sa kalsada, pero tinawag na po nila akong ina. Iha, patawarin mo nawa kami ng lola mo. Mas maiging kausapin mo siya tungkol dito. Kinabukasan, nagising si Alice sa kanyang alarm. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, ngunit naroon na pala sina Theo at mga bata sa lamesa na nag-aalmusal. Iha, kumain ka muna rito. Tumabi ka muna rito. Sabi ng matanda, ginawa naman yun ni Alice. Pagpasensyahan mo na ang mga bata kagabi. Alam kong masyado nilang hinahanap ang mami nila. Hindi magawang tumingin ni Theo kay Alice. Nagmamadali itong tumayo at mabilis na umalis. Pagkatapos nilang kumain, ay aalis na dapat si Alice upang umuwi. Ngunit, bigla niyang nakasalubong ang kanyang lola. Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong agad ni Alice sa kanyang lola. Ngunit imbes na sagutin nito ang apo, ay nakangiti pa itong nilagbasan siya. Rosenda! Salubong ng lola ni Theo, nagyakapan pa ang dalawang matanda at tumuloy sa may sofa. Nagtataka namang sunundan ni Alice ang kanyang lola. Miranda, matagal-tagal na rin noong bumisita ako rito. Nasaan na nga pala ang apo mo na si Theo? Alam mo naman kung gaano kabaliw yung apo kong yun sa kanyang trabaho. Madaling araw pa lamang naghahanda na yun para magtrabaho. Lola, gusto ko pong malaman ng lahat. Paano nangyari to? Bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin? Iha, apo, pasensya ka na at hindi ko agad naamin at naipaliwanag sa'yo. Dahil iyon sa ayaw kitang biglain. Hayaan mo akong magpaliwanag.
Alam kong hindi mo maalala na kasal na kayo ni Teo noong 15 taong gulang ka pa lamang sa probinsya natin na hindi abot ng gobyerno. Bago mamatay ang nanay mo, sinabi niyang dapat may kasal ka na muna kay Teo dahil siya ang nararapat para sa'yo. Ano pa ba ang dapat kong alalahanin, Lola? Bukod sa kinasal ako noon, ano pa? Isa-isahin mo na po. May kailangan pa po ba akong malaman? Apo, hindi ko agad sinabi sa'yo simula nung magising ka sa ospital dahil alam kong hindi pa yun ang tamang panahon. Pero bakit niyo po hinayaan na ligawan ako ni Nathan kung may asawa na po pala ako? Hindi na niya napigilan ang sarili kaya tumakbo na lamang siya sa kanyang kwarto upang doon na ilabas ang sakit, ang lahat. Kinagabihan, nagising si Alice nang 10:00 na pala ng gabi. Hindi na siya muli pang nakatulog kaya't lumabas na lamang siya ng bahay. Hindi pa man siya nagtatagal sa kanyang inuupuang bench sa hardin ng mansyon ay bigla ring dumating si Theo. Nakatayo ito sa kanyang gilid. Hindi ka pa ba matutulog? Pwede kang gumawa ng pagkain mo sa kusina kung nagugutom ka. Kailan pa, ha? Kailan mo pa alam na kasal ako sa'yo? Bakit mo hindi pinigilan? Bakit wala kang ginawa? Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Parang sobrang lalim ng iniisip nito. May mga anak ka na, di ba? Sino ang ina nila? Bakit ako kasal sa'yo? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Nahihirapan din ako. Magpahinga ka na lang muna, Alice. Biglang lumambot ang boses ng lalaki. Si Muti hindi ko maalala. Simula nang maaksidente kami ng mama ko, wala na akong maalala. Nakikiusap ako sa'yo. Ano pa ba ang hindi ko alam? Nagpakasal tayo. Nung 18 taong gulang pa lang ako. Kagustuhan yun pareho ng magulang natin. At sinunod lang natin. Yun lang ang alam ko. Pagkatapos nun, umuwi na kami rito sa Maynila dahil kailangan nating magtapos pareho ng pag-aaral. Hanggang sa wala na akong balita pa sa'yo. Ganun-ganun na lang ba yun? Ano pa tayo, naglalaro? All this time, nagsisinungaling lang pala ako kay Nathan. May asawa pala talaga ako. Hindi tayo ba pwedeng mag-file ng divorce paper? Desperado niyang sagot. Hindi sumagot si Theo. Bagkus ay tumalikod lamang ito upang umalis. Ngunit hinabol siya ni Alice. Illegal yun, Alice. Ah, ganon? Illegal? Pero yung nagpakasal ka sa iba, habang asawa mo ako hindi. Alam mo bang magpapakasal na kami ni Nathan? Pero dahil sa'yo nasira ang lahat. Kasalanan mo ang lahat, Theo. Wala akong pinakasalan, Alice. Hinintay kita. Bigla, hindi napigilan ni Theo at pinutol ang sasabihin ni Alice. Natigilan naman ang dalaga sa narinig at parang naestatwa sa kanyang kinatatayuan. Mabilis ay pumasok na sa loob si Theo at iniwan siya sa labas. Pagkapasok ni Alice sa loob ay naabutan niya si Lola Miranda na nasa harap ng lamesa. Maupo ka, iha, at kumain. Hindi ka na nakakain mula kanina. Ngunit hindi sa kanya nakinig si Alice. Wala po akong gana. Mag-aalala sa iyo ang lola mo, Alice. Ikaw lang ang meron siya. Alam kong galit ka kay Rosenda. Pero balang araw ay maiintindihan mo rin ang lahat. Mahirap po ba kasing sabihin sa akin ang totoo? Tanong niya bago tuluyang pumasok sa kwarto. Gabi na pero nag-iimpake pa rin siya ng gamit. Hindi niya rin balak umuwi dahil galit siya sa kanyang lola. Ngunit mas ayaw din niyang manatili rito. Nasa sofa na ang kanyang mga gamit at handa na siyang umalis kinabukasan. Ngunit napansin yun ni Sofia kaya umiiyak na naman itong lumapit sa kanya. Mommy! Sigaw nito na parang pinipigilan si Alice na huwag umalis. Sofia, makinig ka.
Hindi ako ang mommy mo. Nandito naman ang daddy at lola mo eh. Magiging maayos ka rin. Ikaw po ang mommy namin. Bigla, si Sphere na ngayon ang nagsalita. Sphere, hindi ako. Sino bang nagsabi sa'yo niyan? Sa inyo. Ikaw po ang gusto namin maging mommy. Please po, wag niyo po kaming iwan. Halos sabay namang napalabas sina Theo at Lola Rosenda. Anong nangyayari? Si mami po, lalayas na po siya. Kailangan ko na pong umalis. Hindi ko kayang manatili ritong kumakain lamang. Kung ganun, pwede kang manatili rito upang maging tutor ni na Sofia. Susweldo ka buwan-buwan. Please po, mami. Wag mo po kaming iwan. Pagmamakaawa ni Sofia at talagang ayaw bitawan si Alice. Dala ng awa, tumango na lamang si Alice. Sakto dahil wala naman siyang trabaho. Sige pero, ako ang magiging tutor niyo at dapat makinig kayo sa akin ha? Nagtatalon-talon naman sa tuwa ang magkapatid dahil sa narinig. Napangiti naman sa kanila si Alice. Magbihis ka, Alice. May lakad tayo ngayon. Sambit ni Theo at tuluyan nang umalis, kaya't hindi na nakapagtanong pa si Alice. Ginawa naman yun ni Alice, nagpalit nga siya ng damit. Pagkalabas niya ng kwarto, ay nag-aabang na pala sa kanya ang mag-ama. Tiningnan siya ni Theo mula paa hanggang ulo. Tumayo ito sa kanyang kinauupuan at sumenyas na aalis sa sila. Pwede po ba kitang tawagin, mami? Biglang tanong ni Sofia at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Alice. Sofia, tawagin mo na lang akong ate. Ayaw naman niya kasing isipin ni Theo na parang nagpapakananay na talaga siya sa mga bata na tinanggalan na niya ng karapatan ang tunay nilang ina. Ipinagtataka rin ni Alice kung bakit ayaw sabihin ni Theo kung sino ang totoong ina ng mga bata. Pero kahit papaano, nirerespeto na lamang yun ni Alice. Ang importante sa kanya ay may trabaho na muna siya. Naguguluhan pa rin siya sa mga pangyayari, pero naiisip din niyang wala rin naman siyang magagawa sa ngayon. Maghahanap na lamang siya ng magandang paraan upang mapapayag si Theo na mag-file sila ng annulment. Habang nasa kotse, ay puro tawa lamang ang magkapatid habang naglalaro sa kanilang iPad. Habang si Theo at Alice ay tahimik lamang. Bago ang aksidente, bago ang kasal natin, hindi tayo tumanggi. Hindi ka tumanggi sa planong kasal. Wala kang sinabi. Masaya ka pa nga sa araw na yun. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong niya, ngunit naipark na ni Theo ang kotse sa tapat ng isang park. Masayang bumaba ang mga bata na parang pamilyar na sila sa lugar na yon. Isang field na may maraming bench at maginhawang simoy ng hangin. Halatang dito marami ang mga pamilyang nagpipiknik. Ate, maglaro po tayo ng saranggola. Si Sphere na ang nag-aya sa kanya at inilahad ang saranggola. Nakangiti namang tinanggap iyon ni Alice. Si Theo ang may hawak ay tumatakbo palayo upang paliparin ito. Napatitig na lamang si Alice sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya palagi sa lalaking ito na parang kilalang-kilala niya na ito. Nang makalayo na si Theo ay saka na binitawan ni Alice ang saranggola upang lumipad na yon. Masayang-masaya naman ang dalawang bata habang pinapanood ang saranggola sa itaas. Umupo na lamang si Alice sa bench upang sila ay panoorin. Hindi katagalan, bumalik si Theo at lumapit sa kanya. Sabay nilang pinapanood ang magkapatid na masayang naglalaro. Yung sabi mo kanina, anong ibig sabihin nun? Hindi ba pwedeng diretsuhin mo na lang ako? Kung ano man ang sinabi ko kanina, iyon na yun. Huwag mo nang alamin pa. Hindi ka naman interesado. Timothy, anong hindi ako interesado? Hinanap nga kita para malinawan ako.
Hindi ko naaalala ang ibang nangyari noong 16 na taong gulang pa lamang ako dahil sa aksidente. Bakit ba ang hilig niyong pagmukain akong tanga? Ibibigay ko ang gusto mong annulment upang mawala na ang pangalan ko sa record mo. Pero hindi yun sa ngayon. Gusto ko kahit 1 buwan lang ay tumuloy ka sa akin para sa mga anak ko. Nagagalak ako tuwing nakikita silang masaya sila dahil sa'yo. Nilingon siya ni Theo, ngunit hindi maipaliwanag ni Alice kung bakit parang may kakaiba sa mga titig na yon ni Theo. Parang mga matang nanghihinayang at nagsisisi. Magtatanong pa sana si Alice, ngunit tumayo na si Theo at tinawag na ang mga bata. Dinala sila ni Theo sa isang restaurant. Ni isa ay hindi nagawang magtanong ni Alice dahil hindi siya binibigyan ng chance ng lalaki. Gabi na at bumalik na sila sa mansyon. Tumulong na lamang si Alice sa gawaing bahay. Dahil nabalitaan niyang umuwi pala ng probinsya ang isa nilang katulong. Habang naglilinis si Alice sa kwarto ni Theo, bigla niyang napansin ang pamilyar na litrato nito. Agad-agad ay nilapitan niya ito at tiningnang mabuti. Bakit nandito ang litrato ko? Gulat niyang tanong sa sarili. Dali-dali ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan niya ang kanyang litrato noong bata pa siya. Napatakip ng bibig si Alice nang ma-realize na siya nga ang nasa litrato. Bigla ay bumukas ang pintuan. Iniluwal noon si Theo na may hawak na bote ng alak at baso. Walang sali-salita ay biglang inagaw ni Theo ang litratong hawak ni Alice at ibinalik ito sa kung saan niya nakuha. Naamoy niya si Theo na amoy alak. Naglasing ka ba? Anong ginagawa mo rito? Lasing ngang tanong ni Theo. Parang matutumba na ito kaya mabilis na inagaw ni Alice ang bote ng alak at ang baso at agad itong binaba. Naglilinis lang ako. Nabalitaan ko kasing umalis daw ang naglilinis ng kwarto mo, kaya ako na ang naglinis. Maraming kalat noong nadatnan ko. Tinulungan niya si Theo na makaupo. Pagkaupo nito sa couch ay napasandal ito rito. Aalis na sana si Alice, ngunit napatigil ito nang magsalita si Theo. Hindi mo na ba naaalala kung gaano tayo kasaya pareho nung araw ng kasal natin? Napalingon at napatigil si Alice. Lumapit naman sa kanya si Alice at naupo sa kama. Wala talaga akong maalala. Ang saya pa nga natin noon eh. Parehas tayong pumili ng gown mo at ng venue. Kahit hindi pwede, ay nagawan pa rin natin ang paraan. Nangako tayo sa isa't isa. Nahihintayin mo ako pagbalik ko roon. Pero bakit pagbalik ko, ipinagtabuyan mo na lang ako na parang di mo na ako kilala. Iyon ba talaga ang nangyari? Pagbalik ko, meron ka ng pinakilalang nobyo mo. Ipinaglaban kita. Hindi mo ba naalala nung liligawan pa kita? Makuha lang muli ang loob mo. Pero natakot ka lang at mas lalo akong kinamuhian. Kinailangan kong bumalik rito dahil may trabaho ako. Pero hindi kita sinukuan, Alice. Hindi kita sinukuan. May mga luha na ngayong lumalabas sa mga mata ni Theo. Natahimik si Alice. Naalala niya na may manliligaw siya noon, ngunit ipinagtabuyan lamang niya dahil mas mahal niya si Nathan. Timothy, ano ba tayo dati? Iminulat ni Theo ang kanyang mga mata sa kangumising humarap kay Alice. Tinitigan niya si Alice na may purong admirasyon sa kanyang mga mata. Napaatras siya nang biglang lumapit pa si Theo sa kanya. Hanggang sa wala na nga siyang maatrasan, kaya't ilang inches na lamang ang layo ng kanilang mga muka. Amoy na amoy ni Alice ang alak sa mukha nito. Aktong itutulak niya na si Theo, ngunit bigla ay hinila niya ito palapit at walang pasabing hinalikan si Alice. Sa gulat niya, agad niyang naitulak si Theo at mabilis na sinampal. Natigilan si Alice nang tumawa na lamang si Theo at mukhang wala lang yun sa kanya. Krimen na ba ngayon? Nahalikan ko ang asawa ko.
Mas lalong naging malungkot ang boses nito. Wala na ngang sinabi pa si Alice. Agad na itong umalis sa kwarto. Kinabukasan, naalimpungatan si Alice dahil sa kanyang panaginip. Paglabas niya ng kwarto, nakahanda na pala ang mga pagkain at siya lang ang hinihintay doon. Iha, maupo ka. Agad namang sumunod si Alice. Sa kwarto ka lang. Hindi ka nandito bilang katulong ko. Bigla ay sabi ni Theo. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi iniiwas ni Alice ang kanyang mga mata, pero si Theo mukhang naging mailap. Hindi nagawang sumagot ni Alice. Naalala niya ang kanyang panaginip kagabi. Lumipas ang 2 oras at wala na si Theo dahil nagtrabaho na ito. Tinuturuan na lamang ni Alice ang mga bata bilang kanyang trabaho. Ngunit naagaw ang kanyang atensyon. Hindi niya maintindihan kung bakit pamilyar ang mga gamit na nasa lamesa, lalo na ang punong umiilaw. Ang sabi po ni Daddy, yung first love niya ay siya pong nagbigay nito. Biglang sabi ni Sphere. Napansin siguro nito na nakatitig si Alice sa maliit na punong yon. Kilala mo ba kung sino yon? Ngumiti si Sphere at kinuha ang litrato ni Alice na nasa lamesa, iyong tinitingnan niya kagabi. Ito po. Parang may kung anong kirot na naramdaman si Alice nang makita itong mabuti. At ang punong umiilaw ang mga dahon. Napaka-pamilyar sa kanya. Dahil doon ay hindi nakapag-focus si Alice, masyadong naiistorbo ang kanyang isipan. Sumapit ang 9:00. Dumating si Theo at may dala itong pizza. Mabuti ay naabutan niya si Alice na nasa kwarto ng mga bata. Pinatulog niya ang mga ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang may gustong mag-iwas ng tingin, ngunit ang kanilang mga tingin may iba't ibang hangarin. Timothy, kailangan kitang makausap. Ngumiti lamang si Theo. Mukhang natutuwa pa ito. Palagi akong handa. Basta ikaw, saan mo ba gusto? Pwede sa kwarto ko. Seryoso ako. Mabuti. Nagdala nga pala ako ng paborito mo. Sa labas na lang tayo. Nauna nang maglakad si Theo. Sinundan na lamang siya ni Alice. Pagdating nila sa lamesa ay agad nang naghanda ang mga katulong ng wine at pagkain para sa kanila. Takang tumingin si Alice kay Theo. Date to, di ba? Pasensya ka na. At hindi ako agad nakauwi ng maaga dahil maraming ginawa sa trabaho. Theo, hindi ito date. Putol niya kay Theo. Hindi pala. Mas lalong lumawak ang ngisi ni Theo. Pagkatapos ay sumenyas na sa mga katulong na umalis. Tungkol sa atin, dati, ano bang meron tayo? Bakit ako pumayag magpakasal? Please, Theo, yung totoo. Gusto kong malaman ng totoo. Matagal bago nakasagot si Theo. Kinuha niya ang kanyang wallet at pinakita ang litrato kay Alice. Litrato nilang dalawa habang nakaupo sa isang punong kasing tulad ng maliit na puno na nasa kwarto ni Theo. Ito ang paborito mong tambayan noon. Hindi ka umaalis dyan hanggat hindi ako dumarating. Paborito mo ang pancake sa bayan, kaya palagi kitang dinadalhan. Kapag galing naman ako sa Maynila, ay parati mong sinasabing magdala ako ng pizza. Ang lahat ng yun ba nangyari? Noong 15 taong gulang pa lang ako. 17 taong gulang pa lamang din ako. Ikinasal tayo. Noong 18 taong gulang na ako. Patay na rin ngayon ang paring kumasal sa atin. Kahit hindi pwede, tinulungan niya tayo. Lalo na, ito rin ang hiling ng nanay mo. Pero kung mahal mo ako noon, bakit hindi ka nagpakita? Bakit mo ako hindi pinaglaban? Ba't kailangan pa ako ang gumalaw? Ba't kailangan ngayon pa? Pagbalik mo, pagkatapos ng aksidente, ang nanay mo lang ang naalala mo. Hindi ko alam kung bakit. Sobra kang nanibugho nang mawala ang nanay mo.
Hindi ba't si Nathan ang sumalo sa'yo? Siya ang naroon ng mga panahon na wala ako. Pinuno niya ang lahat ng pagkukulang ko. Noong nililigawan kita, bukang bibig mo lang siya. Siya ang mahal mo. Siya ang tumulong sa'yo. Siya na lahat. Sa kanya ka masaya. Nangingilid ang luha ni Theo. Pero sumuko ka na lang ng ganon-ganon, kahit alam mong hindi kita maalala. Nakalimutan mo rin ba nung sabihin mo kay Lola Rosenda na kay Nathan mo nakikita ang kinabukasan mo? Naroon ako, Alice, naroon ako. Nakikinig ako. Ayokong agawin sa iyo ang magandang kinabukasang nakikita mo. Ayokong maging makasarili at pilitin ka. Saka siya lumagok ng alak. Hindi agad nakapagsalita si Alice. Ang kanyang dibdib ay parang kumukurot sa sakit. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Nabuntis ko si Emilia noong mga panahon na hindi ako mawala-wala sa bar. Masyado akong nalulung sa alak. Kung saan-saan ako napadpad. Makalimutan ka lang. Makalimutan lang ang sakit. Kalimutan ko lang ang isipin na hindi na ako naaalala ng taong mahal ko. Nakatitig lamang si Alice sa kanya at hindi alam ang sasabihin. Masyado siyang natameme nang marinig ang lahat ng iyon. Bakit hindi agad sinabi sa akin ni Lola? Ba't niyo ako hinayaang magmukhang tanga? Dahil walang may gustong umagaw sa masayang nararamdaman mo. Walang may gustong umagaw sa kalayaan mo. Walang may gustong wasakin ka ulit. Pero ginawa niyo pa rin. Hindi na niya napigilan pa ang sumigaw. Hindi nito napigilan ang sarili. Tumakbo na nga siya papasok sa kanyang kwarto. Doon na lamang niya nilabas ang lahat ng sakit na kanyang nadarama. Habang nasa gitna siya ng pag-iyak, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Ngunit wala siyang balak buksan iyon. Alice, patawarin mo sana ako at bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para bumawi. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo, Alice. Tiniis kita. Tiniis kong hindi ka makausap at makita. Hindi mo alam kung gaano ako nagalak. Ngayon nandito ka na. Mukhang hindi maayos ang paraan ng pagsasalita nito. Hindi na siya sinagot pa ni Alice. Lasing ang boses nito, kaya ayaw niyang maniwala rito. Naiisip niyang baka dala lamang ito ng kalasingan. Kinabukasan, katulad ng dati, paglabas ni Alice ay handa na ang mga pagkain. Hindi pa man nakakapagsalita si Lola Miranda upang tawagin siya ay kusa na lamang siyang umupo. Mugto ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak. Iyon marahil ang dahilan kung bakit nakatitig ng matagal sa kanya si Theo. Huwag ka nang maglilinis pang muli rito. Magpahinga ka na lang. Biglang sabi ni Theo, hindi ko masisikmurang kumain dito kung hindi ko pagtatrabahuan yun. Asawa kita, Alice. Dapat umakto ka ng ganun. Hindi ka rito katulong. Asawa? Daddy? Asawa mo po si Ate Alice? Kung ganun, pwede na po ba namin siyang tawaging Mami? Natigilan ang lahat ng mga nasa mesa. Sphere, Sophia, mga apo. Mas mabuti siguro kung sa kwarto na kayo kumain muna. Patapos na rin ako. Inutusan niya ang isang katulong na dalhin ang mga pagkain ng bata sa kanilang kwarto. Naiwan si Alice at Theo sa lamesa. Magkaharap pa naman ang kanilang posisyon. Katulad ng sinabi mo noon, tuturuan ko pa rin ang mga bata. Walang problema sa akin maging katulong. Isa pa, may deal naman tayo. Magpa-file tayo ng annulment. Mananatili ako rito para sa sweldo at sa mga bata. Pagkatapos ng agreement natin, aalis na rin ako. Alice, sinabi ko lang yun dati dahil yun ang magpapatigil sa'yo sa pag-alis. Ayoko nang umalis ka pa. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Hindi ko alam eh. Yun ang totoo. Kung ganun, paghihirapin kitang muli. Hindi na sumagot pa si Alice. Pagkatapos ng kanilang almusal ay kinuha na ni Alice ang plato at nilagay sa lababo.
Nang aktong kukunin na niya ang iba pa rito, hinawakan ni Theo ang kanyang kamay upang pigilan ito. Hindi mo trabaho to. Kapag ginawa mo pa to, pagagalitan ko ang mga katulong. Timothy, hindi mo sila pwedeng pagalitan. Pinagmumukha mo akong walang silbing asawa. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Magpahinga ka na lang. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Kung ganun, gusto ko ng isang perlas. Yung literal na perlas na galing pang dagat. Kaya mo ba yon? Napangisi na lamang si Theo at tumango. Maaga akong uuwi ngayon. Magpahinga ka at huwag mong papagurin ang sarili mo. Bigla ay tumayo ito at hinalikan siya sa pisngi. Sobrang bilis ng pangyayari na hindi man lang niya magawang mag-react. Nang magising na siya, nakaalis na si Theo sa kanyang harapan. Natapos si Alice sa pagtuturo sa mga bata. 10:00 na ng gabi pero wala pa rin si Theo. Kasalukuyan muli siyang nasa loob ng kwarto ng mga bata dahil pinatulog niya na ang mga ito. Paulit-ulit ang kanyang paglingon sa bintana ngunit wala pa rin si Theo. Habang hinihintay, ay hindi na malayan ni Alice na nakatulog na pala siya sa sofa. Nagising siya nang maramdaman na may nakatitig sa kanya. Pagbukas niya ng mga mata, nakita niya si Theo na nakangiti. Timothy? Agad-agad ay napabangon siya mula sa pagkakahiga dahil sa gulat. Dahan-dahan namang lumayo si Theo at biglang may niabot sa kanyang bulaklak. Para sa'yo. Nagtataka namang nilingon ni Alice ang rosas na yon. Sa gitna ay may isang kulay puting maliit na box. Para saan? Sabi mo, di ba? Nagtataka man, tinanggap ni Alice ang bulaklak. Buksan mo kung ano ang nasa kahon. May bahid ng tuwang sabi ni Theo. Ginawa naman yun ni Alice dahil nagtataka siya kung ano ba ang sinabi nito. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isa itong kwintas na napapalibutan ng perlas. Kinuha niya at laking gulat niya nang mapansin na tunay iyong perlas. Pasensya ka na kung natagalan ako Wala kasi akong mahanap na tulad noong sinabi mo. Kaya naisipan kong ito na lang. Timothy, hindi ko matatanggap to. Diyos ko, hindi ka ba makaintindi ng biro? Biro lang yun. Sinusubukan ko lang yung pasensya mo. Sabi niya sa kasinubukang ibalik ang kwintas kay Theo. Kinuha naman yun ni Theo, ngunit pumunta siya sa likod ni Alice at pilit na ipinasuot iyon sa kanya. Huwag ka nang tumanggi. Tanggapin mo na. Kung ayaw mo man, huwag lang sanang masayang yung pagod ko sa paghahanap. Gusto ko rin naman talagang ibigay sa'yo ito Kung ayaw mo talaga, pwede mo nang tanggalin pag di na tayo mag-asawa. Hindi agad nakasagot si Alice. Tumayo na lamang ito. Matutulog na ako. Maikling sabi nito sa kainiwan na si Theo sa sofa. Kahit ang totoo, hindi naman talaga makatulog si Alice. Hindi niya inakalang seryoso pala talaga si Theo. Kinuha niya ang salamin at tiningnan ang sarili habang suot ang kwintas. Bagay sa akin. Hindi niya maiwasang sabihin sa sarili. Kinabukasan, nagising si Alice dahil sa ingay. Pagmulat niya ng mga mata ay nasa harapan niya sina Sofia at Sphere. Naglalaro ang dalaga sa kanyang kwarto. Diyos ko, 1:00 na pala ng hapon. Napabalikwas siya ng tayo at agad-agad nang lumabas. Napuyat kasi siya kagabi. Iya, sobrang himbing ng tulog mo kaya hindi ka na namin ginising. Kumain ka na. Pasensya na po talaga. Ikaw ang unang babae na binigyan ng apo ko ng kwintas. Ang totoo ay nabigyan ka na niya dati pa ng kwintas na paborito mo. Hindi mo na marahil maalala. Anong kwintas po? May paborito ka noong perlas na kwintas. Bigay din niya yun sa'yo noon. Nagtataka nga ako. Nung pagdating mo dito ay hindi mo na ito dala-dala. Naiwala mo siguro pagkatapos ng aksidente. Hindi ko na po maalala. Ate Alice,
Sabi ni Daddy, para daw po sa'yo to. Di ka po kasi nagising kanina kaya iniwan na niya. Ano ito? Takang tanong niya, pero binuksan pa rin niya yon. Laking gulat niya nang makitang isa iyong iPhone. Sa pangalawang balot, isang pamilyar sa kanya na bracelet. Binuksan niya ang iPhone. Pagkakita niya sa wallpaper noon ay nagulat siya nang makitang litrato nila yon ni Theo. Nakaupo silang dalawa sa isang bench habang parehong may hawak na ice cream. Nahihilo ako. Biglang sabi ni Alice. Naalala niya ang nangyari. Sumasakit ang kanyang ulo habang inaalalang tumatawa pa sila ni Theo sa mga panahong ito. May kasama silang babae na kumuha ng kanilang litrato. Alice, huwag mo sanang pilitin ang sarili mo. Baka kung ano ang mangyari sa'yo. Magpahinga ka na lang. Ate Alice, di ba asawa ka po ni Daddy? Pero bakit hindi po ikaw ang mami namin? Di ba pwedeng ikaw na lang po? Hindi alam ni Alice ang sasabihin. Bigla na lamang siyang lumabas ng mansyon. Dala-dala ang cellphone ay naglakad na lamang siya papalayo. Nais niyang mapag-isa muna ngayon kaya siya umalis. Nakakalayo na siya ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang naging choice si Alice kundi ang manatili muna sa isang waiting shed. Binuksan niya ang cellphone. Bigla ay parang may kung anong kirot na naman na kanyang naramdaman nang makita ang mas marami pang litrato nila ni Theo. Tama nga ang sinasabi ni Theo. May relasyon sila noon. Kahit sa araw ng kasal nila ay nasa litrato rin. Napakasaya nilang pareho rito. Masyado nang nilalamig si Alice. 6:00 na ito ng hapon. Napakadilim ng panahon dahil sa ulan. Yakap-yakap niya ang sarili sa lamig at hindi alam ang gagawin. Bigla ay naramdaman niyang may jacket na yumakap sa kanyang katawan mula sa kanyang likuran. Pagharap niya ay nakita niya si Theo na basang-basa at alalang-alala. Walang sabi-sabi ay bigla siyang niyakap ni Alice. Tumutulo ang kanyang mga luha. Kakaiba ang nadarama niya ngayon. Umuwi na tayo. Patawarin mo ko. Nilalamig ka na. Dadalhin na kita sa bahay. Muling bulong ni Theo, ngunit masyado nang nangihina si Alice. Kanina pa talaga siya nilalamig. Hindi nagdalawang isip si Theo. Binuhat niya si Alice ng pa-bridal style. Hindi na rin umimik pa si Alice. Pareho sila ngayong basa sa ulan habang dinadala siya ni Theo sa kanyang kotse. Tahimik silang dalawa sa biyahe. Inalalayan pa rin naman siya ni Theo pagpasok ng bahay at siya na rin mismo ang nagluto ng mainit na sabaw para kay Alice. Kainin mo para mainitan ang katawan mo. Sabi ni Theo pagkatapos ilagay sa lamesa ang mga iniluto niya. Nasa loob sila ngayon ng kwarto ni Alice. Sinunod naman niya yon. Hinigop niya ang sabaw nang walang sabi-sabi. Hindi mo ba nagustuhan ang bracelet? Natigilan si Alice. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Ang bracelet na yon, pamilyar. Sabihin mo sa akin ang tungkol doon. Binili nating pareho yun sa bayan. Ikaw ang pumili nun. Pagkatapos ng car accident, kasama yun sa mga gamit na nakumpis ka. Ako ang nagtago nun. Binala kong ibalik sa'yo, pero wala akong pagkakataon. Sabi mo nga dati, yun ang pangalawang simbolo ng pag-iibigan natin. Kung yun ang pangalawa, ano ang unang simbolo? Dadalhin kita sa lugar na yun. Hindi ka ba napapagod sa akin? Hindi, Alice. Ngayong nandito ka na, hindi ka na pwedeng lumayo pa. Bilang asawa mo, hindi pa niya natatapos ang sasabihin ay niyakap na siya ni Theo at bumulong. Gusto kitang yakapin. Niyakap siya ni Theo pabalik at nagtanim pa ng malambot na halik sa kanyang leeg. Huwag mo nang gagawin yun. Akala ko nawala ka na naman. Akala ko muli mo akong iiwan. Pakiusap, Alice.
Bulong ni Theo sa gitna ng kanilang pagyayakapan. Natapos ang kanilang pag-uusap. Lumipas ang 2 araw at nagkamabutihan na nga ang dalawa, ngunit hindi nila inaasahan ang paparating na bisita. Sir, pinipilit po kasi niyang pumasok. Hindi ko na po siya napigilan. Takot na sumbong ng katulong kay Theo. Lumabas naman si Alice upang tingnan ang nangyayari. Nasaan ang asawa ko at ang mga anak ko? Rinig niyang boses babae na gumagawa ng eksena sa labas. Timothy, sino yon? Alice, dito ka lang muna. Tumango naman siya at nanatili sa may sofa. Emilia, anong ginagawa mo rito? Mahal ko, miss na kita. Nasaan na ang mga anak natin? Si Sofia, si Sphere. Miss ko na rin sila. Ilabas mo na sila, Theo. Emilia, tinapos natin kung anong meron tayo dati. Tinawag mong pagkakamali ang mga anak mo at iniwan mo sila. Wala kang karapatang bumalik rito at maging magulang nila. Theo, gagawin ko ang lahat. Mapatawad mo lang ako. Pakiusap. Hindi ba pwedeng magbalikan na lang tayo, Theo? Umalis ako galing US dahil na-realize ko ang lahat ng pagkakamali ko. Na-realize kong mahal pala kita, Theo. Mahal na mahal pa rin kita. Tigilan mo na ang lahat ng to, Emilia. Hindi mo gagawin to ng walang masamang balak. Umalis ka na. Kung ayaw mong tumawag pa ako ng mga gwardya para paalisin ka. Iniwan siya ni Theo sa labas, ngunit sinundan pa rin siya ni Andrea. Dahilan kung bakit sila nagkita ni Alice. Napakaganda. Sa paningin ni Alice, ang babaeng yun. Mukha itong foreigner at halatang yayamanin base sa kanyang suot. Tinitigan siya ni Andrea mula ulo hanggang paa. Kilala kita. Biglang sabi ng babae. Andrea, umalis ka na nga. Tama, ikaw nga si Alice. Theo, siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo nang makipagbalikan sa akin? Akala ko ba patay na siya? Guard, palabasin niyo siya rito. Mabilis na pigil ni Theo sa sasabihin pa ni Emilia. Mabilis naman siyang hinawakan ng mga gwardya, ngunit hindi siya nagpaawat at kusa na lang siyang umalis. Alice, magpahinga ka na muna. Napagod ka marahil sa pagtuturo sa mga anak ko. Hindi maipaliwanag ni Alice ang kanyang sarili. May kung anong mas masakit na kirot siyang nadarama. Tumango na lamang siya kay Theo at tuluyan ng umalis sa harap nito nang walang pasabi. Nasa garden siya ngayon ng mansyon. Nakaupo lamang sa bench habang patagong tinatanong ang sarili kung ano ba itong nararamdaman niya. Mabilis naman siya agad nagpunas ng luha nang dumating si Theo at nilapitan siya sa kanyang kinauupuan. May mali ba akong nagawa? Bakit hindi ka pumasok sa opisina mo ngayon? Pag-iiba niya ng usapan. Hindi ko magawang umalis ng bahay. Na nagkakaganito ka. Humarap ka sa akin, Alice. Hinawakan niya ang mukha ni Alice at pinaharap sa kanya. Malungkot ang mga mata nito habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Siya ba ang ina ng mga bata? Hindi kita iiwan, Alice. Ipinapangako ko yan sa'yo. Hindi ba? Bakit niya sinabing akala niya patay na ako? Hindi ko alam. Yun siguro yung akala niya tuwing kinikwento kita. Alam niyang tungkol sa atin, Alice. Sa kanya ko kinuwento ang lahat. Pero wala akong sinabing ganun. Bakit mo siya hindi tanggapin ulit? Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niyang huwag sana niyang isagot ang makakasakit sa kanyang damdamin. Natapos na kung anong meron sa amin dati. Hindi namin mahal ang isa't isa. Biktima lang din kami ng pagre-rebelde. Katulad ko, namatayan siya ng magulang ng mga panahon na yun. Dahil kung bakit paulit-ulit na kaming nagkikita sa bar. Kaya hindi na namin namamalayan na nakabuo na pala kami. Patawad, Alice. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. Kung gusto mo, parurusahan ko pa ang sarili ko para sa'yo. Sabihin mo lang sa akin,
Ano bang klaseng parusa ang gusto mo? Hindi na niya magawang tumingin sa mga mata ni Alice. Ang parusang gusto ko, dito ka lang palagi sa tabi ko. Gulat naman siyang nilingon ni Theo. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha at niyakap si Alice. Oo, Alice. Gagawin ko yan. Hindi kita iiwan. Pinakawalan niya si Alice sa pagkakayakap, sa kapinunasan ang kanyang mga luha. Mas mahal ba kita dati? Ngumiti na lamang si Theo. Labas tayo. Yung tayong dalawa lang. Dadalhin kita sa lugar na magpapatunay sa tanong mong yan. Pagkatapos silang magbihis, pumarada na ang kotse ni Theo upang pasakayin siya. Bye-bye, Daddy and Mommy! Makukulit ang ngiting saad ni Sphere at Sofia. Namula naman ang mukha ni Alice pagkarinig noon. Dito lang kayo kay Lola. Magde-date lang kami ng mami niyo. Nangaasar na saad ni Theo. Nagpauna namang maglakad si Alice dahil sa hiyang naramdaman niya at hindi maipaliwanag na kilig. Agad siyang hinabol ni Theo at pinagbuksan ng pintuan ng kotse. Walang sali-salitang pumasok naman doon si Alice. Nagugutom ka na siguro, no? Gusto mo ba mag-drive-thru? O pwede tayong huminto muna para kumain? Saad ni Theo nang malapit na sila sa isang fast food chain. Kung saan mo gusto. Dumaan nga sila sa drive-thru at nag-order ng maraming pagkain. Ang problema ay habang kumakain sa biyahe, hindi magawang kumain ni Theo ng mabuti. Nagulat na lang siya nang bigla siyang subuan ni Alice ng fries. Napangiti ito sa kayon kinain. Nagiging sweet ka na sa akin, ah. Umamatay ka kung hindi ka kakain. Alam kong nagugutom ka. Sus, ang sabihin mo, gusto mo na rin ako. Imbes na isubo sa kanya ni Alice ang pagkain, siya na lamang ang kumain nito at sinadya pa yung ipakita kay Theo. Nagbibiro lang ako. Subuan mo na ako, Alice. Gutom na ang baby mo. Parang batang sabi ni Theo, napatawa na lamang sa kanya si Alice. Eto, ngunit imbes na isubo sa kanyang labi, inilayo pa niya upang asarin ang lalaki. Lumalaban ka na, ah. Humanda ka sa akin mamaya. Sus, hanggang saan ba ang kaya mo? Binilisan pa ni Theo ang pagdadrive, dahilan kung bakit napakros na lamang si Alice sa takot. Napatawa na lamang si Theo na mukhang tuwang-tuwa pa. Theo, tama na! Natatakot ako! Biglang sigaw ni Alice para siyang nahihilo habang may kakaibang memoryang pumunta sa kanyang alaala. Katulad ng senaryong ito, napakabilis din ng takbo ng kotse. Parang wala sa sarili ang driver na sinasakyan nila ng mama niya. Nasa front seat ang kanyang ina habang siya ay nasa likod nito. Truck! Sigaw ng kanyang ina ngunit huli na ang lahat nang tumama ang kotseng sinasakyan nila. Alice, I'm really sorry. Tumigil si Theo sa pagpapatakbo ng mabilis at itinigil ang kotse sandali. Theo, tara na. Huwag mo nang ihinto ang kotse. Sigurado ka? Hindi na sumagot si Alice. Dala ng kanyang pagkahilo ay hindi na pala niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising siya sa malamig na temperatura at nang maramdamang may bumalot sa kanyang katawan. Pagmulat niya ng mata ay nakita niya si Theo na binabalutan siya ng jacket. Nandito na tayo. Nakangiting banggit ni Theo sa kalumayo. Dahan-dahan ay binuksan niya ang pintuan ng kotse. Tumambad sa kanya ang magandang view ng syudad kasabay ng papalubog na araw. Theo, ang ganda. Mas lumayo pa siya upang tingnan mabuti ang view. Ipinikit niya ang mga mata at sininghap ang sariwang hangin. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, naramdaman niya na may yumakap sa kanya patalikod. Ang tagal kong gustong gawin tong muli. Kasama ka, Alice. Salamat. At tinupad mo ang kahilingan kong iyon.
Ikaw nagdala sa akin dito at tumupad noon. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil pinakita mo sa akin to. Pinakawalan siya ni Theo mula sa pagkakayakap at may kinuha sandali. Pagbalik niya, dala-dala na niya ang mga pagkain at isang mat. May bitbit itong gitara. Unang-una, ikaw nagsabi sa akin sa lugar na to. Ikaw ang unang nagdala sa akin dito. Pamilyar nga sa akin ang lugar na to. Para akong pinapatuloy muli ng hangin. Sabi niya habang kinukunan ng litrato ang sunset. Napatingin si Alice nang marinig niya ang pamilyar na tugtog ng gitara, yung instrumento sa kantang Born for You. Kaya mo bang tugtugan ulit yun? Pamilyar. Sagot niya pagkatapos ay tumugtog ng ilang dipa. Ikaw rin ang tumutugtog sa akin yan tuwing nandito tayo. Ako ang tagapakinig kung may mali ba sa tugtog mo. Ang sabi mo sa akin dati ay pangarap mong maging isang professional na guitarist. Nakukuha ko ba ang tono? Namamali ka. Ipapaalala ko sa'yo ulit ang mga nakalimutan mong steps. Sabi ni Theo at sinimulan na nga niyang hawakan ng kamay ni Alice upang gabayan ito sa pagtugtog. Paano mo nagagawang alalahanin lahat ng ito? Inaral ko eh. Saka tumawa. Nagtagal pa ang kanilang usapan hanggang sa hindi na pala nila namalayang tuluyan ng lumubog ang araw. Kaya tanging ang buwan at ang mga ilaw sa syudad ang kanilang gabay upang makakita. Napaginipan ko ang lugar na to isang gabi. Kasama kita. Habang pareho tayong naglalaro ng habol-habulan. Totoong nangyari yun, Alice. Halos araw-araw nandito tayo. Paborito mo itong tambayan pagkatapos ng klase mo. Talaga? Napakasaya siguro ng buhay natin dati. Dito ko ipinangako sa'yo na pakakasalan kita at magiging tayo habang buhay. Ito ang sinabi mo na unang simbolo ng pagmamahalan natin. Ipinangako mo rin sa akin dito dati na kahit na anong mangyari, palagi mo akong pipiliin. Dito natin pinangako sa isa't isa ang lahat-lahat. Katulad ng ganitong panahon, madilim. Tayong dalawa lang habang malamig ang panahon. Pasensya ka na kung hindi ako tumupad sa usapan. Mahal na mahal kita, Alice. Kahit saang lupalop ka pa, malagay sa mundong ito, ay babawiin kita. Kahit sino pang umangkin sa'yo. Itong lugar na to ang saksi ng pangako natin sa bawat isa. Pinangahawakan ko yun, Alice. Hanggang ngayon. Bigla ay parang nahilo si Alice. Naririnig niya sa kanyang memorya ang pagtatawanan nila ni Theo. Narito sila noon sa lugar na to. Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nahihilo ako. Sabi niya at pilit na pinapalakas ang loob. Naalala niya ang paglalaro nila rito ni Theo, ang pagpapalipad nila ng saranggola, at ang pagdadala ng pagkain, ang matatamis nilang tawanan, at ang pangako nila sa isa't isa. Umuwi na tayo. Walang sabi-sabi ay binuhat siya ni Theo papunta sa sasakyan. Ayos lang ako, Theo. Naalala ko lang ang lahat ng mga sinasabi mo, kasabay ng pagkahilo. Gusto mo ba silang alalahanin pa? Naniniwala na ako sa'yo. Ang puso ko ang nagsasabing meron nga tayong ganoong relasyon. Umalis na silang dalawa sa lugar na yon at bumalik na sa mansyon. Humupa na ang pagkahilo niya kaya maayos silang nakarating. Ngunit ipinagtaka nilang dalawa nang mapansing nakabukas ang ilaw sa kwarto ng mga bata. Dapat tulog na sila ngayon. Hinintay ka siguro ng mga anak mo. Tumango lamang si Theo at tumuloy na sa loob. Sabay nilang tiningnan ang mga bata, pero laking gulat nila nang makitang naroon si Emilia at binabasahan sila ng kwento. Emilia, anong ginagawa mo rito? Iritado agad ang boses ni Theo nang makita si Emilia na feel ang bahay. Binabasahan ko ng kwento ang mga anak ko para makatulog sila, hindi kasi sila makatulog. Ngumiti siya kay Theo na parang nangaakit.
Ngunit agarang nagtaas ang kanyang kaliwang kilay nang mapansin si Alice na kanyang kasama. Tinanggalan mo na ng karapatan ng sarili mong maging ina. Simula nang iwan mo sila sa ere, Emilia. Umalis ka na nga. Bakit ba hindi mo maintindihan na wala nang tatanggap sa'yo? Theo, nagbabago na ako, okay? I'm sorry. Patawarin mo ako. Ginagawa ko na ngang lahat para mapatawad mo lang ako. Ilang beses ko bang dapat ipaintindi sa'yo na wala ka ng karapatan at hindi ka nararapat maging ina ng mga anak ko? Ngayon kung hindi ka pa aalis, ay ako mismo ang hihila sa'yo palabas ng bahay. Bumuhos ang mga luha ni Emilia at walang sabi-sabing umalis na. Nagkatinginan sina Theo at Alice pagkatapos niyang umalis. Matutulog na ako. Ngunit bago pa man siya makaalis ay bigla siyang hinila ni Theo at hinalikan sa labi ng mabilisan. Good night. Pagkatapos ay pinalaya niya na ang babae. Matagal na bago niya na proseso ang nangyari. Sa huli ay nakatulog din siya nang nakangiti. Kinabukasan, isinama siya ni Theo sa kanyang opisina kasama sina Sphere at Sofia. Balak nilang mag-shopping ngayong araw, ngunit may importante silang nadaanan sa opisina ni Theo. Abala siya sa pagkahumaling sa interior ng opisina. Masyadong masarap sa mata, kaya hindi niya mapigilang mapahawak sa mga painting na nasa pader. Hindi nakapagtataka na unang beses lang makakita ng painting ang isang kagaya mong galing sa kahirapan. Nagulat siya nang marinig ang pamilyar na boses na nanggaling sa pintuan. Emilia, anong ginagawa mo rito? Dahan-dahan siyang napaatras, nang dahan-dahan ding lumalapit sa kanya ang babae. Emilia, unang-una wala akong inagaw sa'yo. Si Theo na nagsabi di ba na hindi naging kayo? Nirerespeto kita bilang ina ni na Sofia at Sphere. Ngunit kasal kami ni Theo. Kasal nga kayo. Pero ngayon ka lang dumating, di ba? Pagkatapos mo siyang iwan at ipagtulakan, babalik ka? Ano, para saan? Para sa pera niya? Wala akong inaagaw at hindi ko hinahabol ang pera niya. Kung patuloy mong babastusin ang pagkatao ko, talagang tuluyan ako mawawalan sa'yo ng respeto. Ikaw pa talaga ang may ganang mawalan ng sa akin ng respeto? Kita mo nang ang pamilyado ang tao, nilandi mo pa rin? May pamilya na kami ni Theo. Alin ba ang hindi mo maintindihan doon? Munti ka na siyang sugurin ng babae, ngunit mabuti na lamang lumabas sina Sofia at Sphere na nasa loob ng kwarto at pinigilan si Emilia sa kanyang balak. Mommy, stop! Sphere, umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong saktan kita. Pati si Sphere ay pinag-initan din niya ng ulo. Emilia, paano mo nagagawang sabihin yan sa mga anak mo? Wala ka nang pakialam doon. Alisin mo ang bata sa harap mo. Kung hindi, matutuluyan talaga sila sa akin. Mami, umalis ka na po! Ayaw namin sa'yo! Sa oras na iyon ay si Sofia na ang sumigaw. Ayaw niyo pala sa akin, ha? Ano? Itong malanding babaeng ito ang gusto niyo? Sa inis niya ay hinila niya ang buhok ni Alice. Sofia, Sphere, umalis na kayo! Hindi po namin ikaw iiwan, Mami! Hindi magawang lumaban ni Alice dahil mas nag-aalala siya sa mga bata. Pilit niya silang inilalayo habang nakayakap sila sa kanya. Si Emilia naman ay walang pigil sa pagsasampal sa kanya hanggang sa kinorner niya na ito sa pader at walang awang sinakal. Mami, tama na po! Sinasakal niyo na po si Mami Alice! Alam ko, Sphere. Para din naman to sa ikabubuti mo. Mas magandang mawala na sa mundo ang malanding babaeng ito. Mas lalo pa niyang idiniin sa pader si Alice. Hindi na magawa pang magsalita ni Alice. Masyado siyang nawawalan ng lakas upang lumaban. Hanggang sa mamuti na ang kanyang labi sa higpit ng pagkakasakal sa kanya. Naramdaman na lang niya ang paghilata niya sa sahig. Hindi niya magawang maimulat ang kanyang mga mata sa masyadong kapaguran. Ang sumunod na lamang na kanyang narinig ay ang mga yapak ng sapatos na paparating at ang umiiyak na boses ng mga bata.
Dahan-dahang iminulat ni Alice ang kanyang mga mata. Purong mapuputing pader at may dextrose, nakatabi siya. Lumingon siya sa gilid at doon niya nakita si Theo. Alice, gising ka na pala. Maayos ba ang pakiramdam mo? Tatawag lang ako ng doktor. Aligagang sabi niya, saka lumabas nga ng kwarto upang tumawag ng nurse. Pagkatapos siyang resetahan ng nurse ng gamot, ay umalis na at bigla na lamang siyang mahigpit na niyakap ni Theo. Akala ko mawawala ka na ulit sa akin. Sorry kung hindi ko naagapan. Sinserong sabi niya habang yakap-yakap ang babae. Theo, ilang araw ba ako nandito? Masakit ang ulo ko. Kumawala si Theo sa pagkakayakap sa kanya, saka siya tiningnan sa mata. 2 araw kang nakatulog. Sabi ng doktor, ay na-trigger ang amnesia mo dahil sa insidente. Sobra akong natakot, Alice. Kala ko, makakalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutang muli, Theo. Huwag kang mag-alala. Kinuha niya ang kanyang mga kamay at paulit-ulit itong hinalikan. Hinding-hindi na makakalapit pa sa'yo si Emilia. Isinumbong ni Lola sa mga pulis ang nakuha na ng CCTV na muntik ka na niyang patayin. Paniguradong hindi na yun babalik pa. Lumipas ang 5 araw at nakaalis na nga sila ng ospital. Magaling na rin si Alice dahil bumalik na ang dating sigla nito. May handaan sa malawak na lamesa dahil sa kanyang paggaling. Maging ang Lola Rosenda nito ay naroon din. Mabuti naman at nagkamabutihan na kayong mag-asawa, sabi ng kanyang lola. Nahihiya namang napatingin si Alice kay Theo. Ngumisi lamang si Theo. Marahil ay nakalimutan mo na kung gaano mo noon habulin si Theo. Ngunit ngayon ay siya na ang mamatay-matay kakahabol sa iyo. Lola, Pigil naman Theo. Ano, Rosenda? Ilang apo ba ang gusto mo? Tumatawang tanong ni Miranda. Kaya pa ba nila ang 8? Lola naman. Nakasimangot na sabi niya, muntikan pa siyang mabilaukan. Nagsitawanan lamang sila sa lamesa. Mommy, I want 7 brothers. Magiging ate na ako. Napapalakpak pa si Sofia sa tuwa. Hindi magawang magsalita ni Alice dahil sa hiya. Nag-iwas siya ng tingin sa mga ito at tinuloy na lamang ang pagkain. Kukunin ko lamang ang mga inumin. Paalam ni Theo saka tumayo na upang pumunta sa kusina. Swerte mo talaga, apo, kay Theo. Tingnan mo naman at napakagwapo. Maganda rin naman talaga itong apo mo, Rosenda. Tumawa si Miranda. Nakakamiss nga maging bata ulit, ano? Natigilan ng matanda sa pangaasar nang bigla silang makarinig ng pagkabasag sa kusina. Theo! Sigaw niya nang mapagtantong naroon nga pala si Theo. Pagpunta niya sa kusina ay nakita niya si Theo na namimilipit sa sakit habang hawak-hawak ang kamay na nabasagan ng bote. Diyos ko, ano nangyari? Teka lang, umupo ka muna roon at gagamutin ko yan. Aligagang sabi niya. Dali-dali ay kinuha niya ang medical aid kit sa may drawer lang din ng kusina. Ngunit pagharap niya, laking gulat niya nang makitang may nakasulat sa floor na parang dugo. Ngunit wala na roon si Theo. Napasigaw siya nang biglang mawalan ng kuryente ang mansyon. Theo! Sigaw niya dahil napakadilim. Ang kaninang may sulat na "You will be my wife" ay nasindihan ng mga maliliit na kandila. Napakabilis ng pangyayari. Meron na ito ngayong mga bulaklak. Naghalo-halo ang kanyang emosyon, pagkagulat, pagtataka, at may bahid ng tuwa. Theo! Paglingon niya sa sala kung saan may ilaw din ay nakita niya roon ang litrato nilang dalawa ni Theo noong araw ng kanilang kasal. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang bilis na lamang pumatak ang kanyang mga luha. Nakasuot siya ng maputing gown at napakabata ng mukha niya. Sa gilid ay si Theo na nakasuot ng puting white suit. Ipapaalala ko sa'yo,
ang nakalimutang sumpaan. Tumugtog ang instrumento ng kanta ni Daniel Padilla, habang sinasabi yun ni Theo sa hindi niya mawaring lugar. Sumunod ang litrato nilang dalawa na nakahawak silang pareho ng gitara habang nasa lugar kung saan siya dinala ni Theo noong mga nakaraang araw. Pareho silang nakangiti habang nagigitara. Na ako sa'yo, at ikay sa akin lamang. Pagkabanggit noon ni Theo, biglang mas maraming ilaw ang umandar. May malaking flash ng screen sa pader kung saan nakasulat ang "Will you be my wife?" Theo, paanong sugat mo? Bigla ay umilaw sa may likuran niya. Naroon si Theo na maayos na ang katawan at walang bahid ng sugat. Nagpalit na rin pala ito ng damit. Napakagwapo ng mukha nito. May hawak itong malaking bouquet ng bulaklak. Dahan-dahan, lumapit siya kay Alice. Ikaw lamang, ang tanging makagagamot ng sugat ko, Alice. Mahal na mahal kita. Bulong ni Theo, ngunit sapat na upang kanyang marinig.